So mga master, may gagawin pala ako dito sa isa naming machine mga master. So mag-modify ako ng control dito mga master. So gagamit ako dito ng isang relay at saka isang timer. So dito ako kukuha ng signal mga master sa accumulator namin na sensor. So kasi ang may problema kasi nito master yung PLC mismo. So nagdire-diretso yung signal ng solenoid valve. So itong digital output ng PLC mga master, itong number 4 na to master, kung makita nyo may indicator light. So yan yung signal na papunta dun sa solenoid valve mga master. So itong number 12 na wire na to. So nangyari nito master, dire-diretso yung signal niya kahit may signal man ng sensor o wala. So may signal siya ng dire-diretso. So dito ako kukuha ng signal sa sensor na to mga master. So ito yung accumulator na sensor. So ang mangyari nito master, pag may handle dito, ibig sabihin puno siya. So ang mangyari, magbibigay yung signal yung timer na pagaganahin niya yung solenoid valve para itatapon niya pabalik yung handle sa vibrator. So ito kasi yung solenoid valve na to mga master. So ito dapat yung magre-reject ng handle. So ibabalik niya sa vibrator. Ang nangyari nito master, dire-diretso yung signal nito. Kaya ang ginawa nila nito master, sinara nila yung hangin nito. So dapat yung mag-i-spray na to mga master. So dito pa lang dapat i-spray niya pabalik yung handle para hindi mapupuno yung conveyor ng handle. Kaya ang gagawin ko dito mga master, magmo-modify ako para maging automatic na magre-reject siya ng handle pabalik sa lagayan sa vibrator mismo. Kasi ang nangyari kasi nito master, tao yung nagmamanual master na ibabalik niya doon sa lagayan ng handle. So kumbaga tao yung master, nagmamanual pabalik doon sa lagayan. Dito master gagawin ko siyang automatic. So gumagamit ako ng isang relay at saka isang timer mga master. So dito mga master, ipaliwanag ko lang sa inyo kung paano ko to ginawa tong isang relay na to at saka isang timer na to. So yung E2 na yan master, yung wire na yan ay nanggagaling yan sa mismong accumulator na sensor mga master, dahil nga NPA ng signal nun. Tapos yung E1 naman mga master ay direct yan sa 24 volts, positive 24 volts. Tapos yung magpapagana ng timer mga master ay galing sa relay na normally close contact. So ibig sabihin master, pag puno yung accumulator mo, ang mangyari, walang signal yung sensor mo, kaya gagana yung timer na to mga master. Tapos magbibigay siya ng output, pagaganahin niya yung solenoid valve na para i-spray niya yung handle pabalik sa vibrator mga master. So itong number 12 na wire na to master, ito yung papunta na dun sa solenoid valve mga master. So yung blue na wire na yan ay nanggagaling yan sa timer relay. So ito yung ginagawa ko dito mga master. So dito mga master, ipapakita ko sa inyo yung sequence nito mga master. So ngayon master, kung makita nyo may ilaw yung relay. So pag nagkakaroon ng signal yung accumulator sensor mo mga master, iilaw tong relay na to. Tapos yung timer mo mga master ay hindi gagana. So yan, ibig sabihin niya master, pag ganyan walang laman yung accumulator mo na conveyor. So pag ganyan na position mga master, ibig sabihin may laman yung accumulator mo. So puno siya ng handle. So dapat gagana yung timer na to mga master, kasi yung signal nito nanggagaling sa relay na normally close. Tapos ito mga master, pagaganahin niya dapat yung solenoid valve mo mga master, kasi magbibigay siya ng output. So ito yun mga master, gumagana yung solenoid valve na to mga master. So ngayon master, kumbaga pakikitaan ko yung sensor. So ibig sabihin pag nakadetect yung sensor,
wala siyang laman. Tapos pag may laman siya mga master, magbibigay siya ng signal dito. Pag wala siyang laman mga master, wala tong signal tong solenoid valve na to mga master. So ngayon mga master, automatic na siya mga master. So hindi na magmamanual yung operator dito para ibalik niya yung handle sa vibrator mga master.